Magandang araw po sa ating lahat at sana po ay nasa magbuti kayong kalagayan. Medyo maulan po dito sa lungsod ng Davao. This is Councilor Danny Dayanghirang. As usual, greetings, shout out tayo sa ating mga kababayan na overseas Filipino workers, migrant workers, or yung mga residents na Pilipino, na mga Pilipino na nasa ibang bansa na. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. The same here in the Philippines, ay medyo maulan na rin. Parang La Nina at sa init ng panahon at ngayon ay umuulan na po dito sa ating lungsod at dito sa ating bansa. Pag-uusapan po natin ngayong araw yung pagre-resign ni Vice President Sara Duterte. Ano bang implication nito? Unang-una, ang makikita natin dito, maraming nagsasabi na timely na yung long overdue. Ibig sabihin, matagal na dapat nag-resign si Vice President Sara. Unang-una ay ginagamit yung DepEd sa katakot-takot na issue. Dati yung DepEd, hindi naman popular yan eh. Wala namang nag-uusap dyan sa mga Department of Education. Yung mga secretary dati, parang wala nangyari. Hanggat nung dumating si Vice President Sara, ang daming binago. Yung load ng mga guro, ngayon nakapagpahinga sila, isang buwan. Yung mga trabaho na hindi trabaho ng mga guro ay talagang hindi na binigay sa kanila yung dapat na trabaho. Like for example, yung mga deworming, yung mga administrative work, paano ka makakapokus ng trabaho mo kung ang dami namang mga dapat ginagawa? So because of this, ay nag-hire po ang Department of Education ng maraming empleyado para makatulong sa Department of Education sa mga guro na mabawasan ang trabaho. At ito ay congratulations kay Vice President Sara Duterte. Ibig sabihin, marami po siyang nagawa. Ngayon, ang pag-uusapan na lang po natin, ano ngayon ang gagawin niya bilang what you call this? Bilang retired. Not really retired, but resign as secretary. Ibig sabihin, wala na siya sa Department of Education. Unang-una, pag-alis niya, wala namang issue. Napakaganda na kanyang performance. Ngayon, ang tanong dito, masaya ba yung mga nananawagan ng si Vice President Sara umalis? Ngayon, anong gagawin ninyo? Masaya na kayo. But tingnan ninyo, yung reaction, pati yung mga kalaban niya na tinatawag na ibang grupo against kay Sara ay ngayon nagre-recognize sa kanyang mga nagawa, yung mga guro. Napakaganda ng kanyang nagawa. Ngayon, ang issue ng pag-usapan natin, anong susunod na gagawin niya? Well, number one, una-una, si Vice President Sara isang abogado, lawyer, at saka matalino. And sa kanyang experience bilang mayor at vice mayor na lungsod ng Davao, alam na alam niya yung governance. At si Sara ay nag-aral ng Master of National Security, MNSA. Isa sa mga matataas na level ng edukasyon sa public governance. So, hindi mawawala ng trabaho si Vice President, si Secretary Sara Duterte. Ang nawala lang sa kanya, yung DepEd, yung Management and Operation. In fact, nagsabi siya, magbibigay siya ng isang buwan for the transition. Ganun po kadisente si Vice President Sara Duterte. Hindi yung, mamaya pa, sa ibang episode pag-uusapan natin, ano ba yung ginawa niya sa pag-resign niya? Ikumpara ng mga nag-aalisan. Elaborate natin yun mamaya. Yung iba, bago mag-submit ng resignation, inaatake muna yung nag-appoint sa kanya. Pero si Vice President, iba. Ginagalang niya at personal niya. Hinatid yung resignation sa harapan ng presidente. Pumunta siya, nag-isa, pumuntang Malacanang. Ito yung mga pagbabago na i-discuss natin sa isang topic. Now, ang tanong nga, anong gagawin ngayon ni Vice President Sara? Yung, of course, lawyer siya, and this time, meron na siyang panahon. Ang daming imbitasyon sa kanya dati, hindi niya napupuntahan dahil nakatali siya sa DepEd. Dalawa yung posisyon niya, tatlo pa. Yung national sa peace and order, sa end of local terrorists.
Malaking trabaho yun. Nakaka-meeting na doon mga general. Nilagay siya ni BBM, nilagay sa DepEd, 1.3 million employees, plus Office of the Vice President. May mga offices pa siya. Other than political attacks, yung mga nagsisilos na gusto talagang i-down siya sa simula pa, ayun. At yun, dahil nandito, sa raming gumagamit ng edukasyon na DepEd nagiging political issue, congressman, tawag dito, resign, grupo ng pula, leftist, resign. Kasi at the time na nandiyan si Vice President Sara, hindi naman sila makabasta-basta doon. Yung issue ng recruitment, maya-maya, makikita mo na lang yung mga estudyante natin, doon na pala sa gera. Ito talagang tinutukan ni Vice President Sara. So marami po siyang nagawa sa DepEd. Ngayon, maybe yung panahon niya ngayon, meron siyang time sa Vice Presidente kasi nasa gobyerno pa siya, Vice President siya, pinili siya ng tao at ito hindi siya pwede mag-resign dito dahil elected siya. Pangalawa siyang Pangulo, pag may nangyari sa Presidente, number 2 siya, so nandiyan yan. So, but the Vice President, meron siyang mga opisina, meron siyang program. Palagay ko doon siya magpo-focus doon. And ngayon, iniimbita siya to head the opposition. But I really doubt, no? Kung the Vice President will dive on it, meaning pupunta pa siya dyan na, alam mo, si Vice President, very practical, very kind of politician na hindi traditional. Pag nawala ka sa gobyerno, lilipat, atakin mo na yung kasama mo dati. I really doubt kung lilipat ka agad si Vice President Sara Duterte sa opposition. Maybe nandyan siya, sa mga Duterte kasi yung politics of personality, hindi masyado yan yung bottom line. Yung bottom line nila is public service. Kung ano yung nakakabuti at nakikita nila na hindi maganda, sila mismo ay gagawa ng aksyon. So, marami pong pwedeng magawa ang Vice President sa ngayon. And of course, opportunity ito, sa binanggit ko nga, opportunity ito to go back to the family, to take time, balikan niya yung mga taong tumulong sa kanya, dahil napakahirap po, ang daming program niyang ginawa sa DepEd. Umaakyat yan doon sa malalayong eskwelahan na hindi man lang napuntahan ng mga regional director or secretary, siya lang nakapunta. Yung last mile, yung pinakamalayo na school, pagtatayo ng school ay napuntahan niya. Galvanizing the opposition, maybe nandyan lang yan, tutulong to help both the government, and I'm very sure, bilang Vice Presidente, protocol-wise, nariyan yan. Pag nandyan ang Presidente, nandyan yung pangalawang Pangulo. Wala namang nawala. Yung binanggit niya about unity team, tama siya, this is only for political purpose. Ngayon, ang marami nagsasabi, bakit ayaw niya magsalita? Alam mo, it's very difficult to overtake the boss. Parang mayor ka at vice mayor. Pag vice mayor ka, hindi ka nang pwedeng magsalita na hindi pa nagsasalita yung mayor. Baka sabihin ng mayor, hindi ka pa nga mayor, mag-antay ka maging mayor. Ayaw niya yung ganong situation. At ginagalang niya yung desisyon ng presidente. Now, nasa bulan ni President BBM yan. Kung mag-succeed siya dyan o ano, nasa kanyang papamalakad yan. Pangalawa, wala naman siyang control sa desisyon ng presidente dahil wala siya. So yung marami nagsasabi, Vice President, magsalita ka dito, mag-lead ka dito, ikaw ang manguna. It's not easy. Kasi to be in government is not a joke. Hindi naman biro ito. Nandiyan ka to make sure that regardless of political affiliation, or political color. And whatever is the majority will always prevail. But the minority is respected. Now, politics, we have to wait for the election. Kaya every 3 years yan, para pag hindi mo nagustuhan na yan, papalit ka. So, marami pong magagawa ang Vice Presidente. Sa ngayon ay wala na rin siya dyan. But of course, marami siyang adjustment.
yung mga tao niya nasa DepEd ay, of course, may bagong secretary, maalis, or sino yung bagong secretary. Yung bagong secretary ba, kaya niya yung nagawa ng dating secretary? Because yung nagawa ni Vice President, pambihira yun. Yung pinakamalayong school ay napuntahan niya, na not even the regional director or undersecretary nakapunta doon. Siya mismo. You know, in governance, there's no substitute na nakikita mo talaga yung problema. And very firm siya against the recruitment ng mga kabataan na i-recruit para sumali sa revolutionaryong gawain. And he is firm in securing and making sure na yung priority needs ng mga teachers at saka estudyante at all times over and above political consideration. Ibig sabihin, binibigyan niya ng honor at dignity yung institution being an institutional body. Hindi niya inaluhan ng anong politika. He just based on program and consultation. So, it does not mean na yung hindi galing sa educational family or education team or sector ay cannot deliver ng magandang performance. Ito po ay ginawa ni Vice President, former Secretary Sara Duterte. Alam mo, ang daming parents. Ano bang naisip ng parents? Si Vice President Sara ay isang ina. Ano ba yung naisip ng isang ina na nagtatrabaho po tayo ng gusto para sa ating mga anak? To make sure na yung mga anak natin ay makapagtapos ng mabuti at hindi sasama doon sa giyera. Kaya maraming, if you look at the survey, sa lahat na masubang survey sa Department of Education, ngayon lang sumikat yung department na yan. Long time ago, kahit sinong presidente. Parating hindi nakikilala lang ngayon ang DepEd nung si Vice President Sara Duterte because of its performance. Dahil lang po sa performance. Ngayon, yung mga nananawagan ng Sara resign, or anong masabi nyo? Enjoy na kayo dyan. So, ang mga kalaban nyo dyan ngayon is, of course, yung sambayan ng Pilipino. Pag hindi nakapag-deliver at, not even at par of the performance, especially on matter of the student security. Yung seguridad po ng ating mga kabataan from drugs, from violence, and among others. It's not easy po to run the Department of Education. 1.3 million employees, napakadami dyan. So you need a person who is passionate, young, and dedicated, and deep in her heart or sa kanyang isip at sa kanyang puso ay isang ina or ama ng isang estudyante because wala pong parents na nag-aangad ng kasamaan sa ating mga anak. They want to have a good education. And the modeling in what transpired in the past is not, graduate ngayong anak mo, mamaya nawawala na, yung pala may hawak ng armas, or hindi mo po alam na yung pala ay apektado na ng droga. And the former Secretary of Education is very firm against this. Kaya marami pong gustong tumitera sa kanya. So, hanggat sa muli, this is Councilor Dayang Hirang. Ulitin ko, marami pong gagawin pa ang ating Vice President. Yun ang aking gut feel na nakikita ko as public administrator. Antayin lang po natin siya because we are still on the transition period. Hindi mo pwedeng iwanan lang yan. Pag iniwan mo, alis ka. Hindi mo ayusin yung policy direction, ano ba yung mga nasimulan, you have to transfer it to the new secretary. Ito po ang napakaganda sa modeling ni Vice President Sara. Walang personalan. Kaya siya mismo ang naghatid ng resignation niya kay President Bongbong Marcos. Ang ganda ng Pilipinas, hanggat sa muli, malin po natin ito. Till next time, this is Danny Dayang Hirang from Lungsod ng Davao. A political analyst, Danny Dayang Hirang, shares his commentaries and analysis on the latest issues. As a veteran public servant,
offering his insights and critical thinking. As an educator, he speaks the truth that matters. Our seasoned legislator, Danny Dayong-Hirang, is live every Monday, Wednesday, and Fridays at 6:30 to 7:30 p.m. via Facebook. Follow us on our social media platforms for more details. Mahalin natin ang Pilipinas.